Ito namang yung mainit na usapin din ng impeachment Ayan, kay oo. VP Inday Sara Duterte. Nako, malapit ng yan, di ba? Nakakalendaryo na ata sa Nakakalendaryo na. doon sa committee level. Oo, sa Ayan, Justice Committee na pinangungunahan po ni Congressman Jarbil Luistro Oo. ng Batangas. Ano ba ang latest? Pero kapag tiningnan mo raw ang pulso ng mga mababatas ngayon, Nelson, parang malamig sila sa pagtanggap ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ganun ba? At ang iba ay naglabas na nga ng pahayag na talaga sinasabi nilang, hindi na namin susuportahan yan. Malalaking partido political, Nelson, ang nagbigay ng pahayag na sinasabing hindi kami susuporta sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Isa na po dyan, ito pong NUP, National Unity Party, Nelson. Sino-sino ba ang mga kilalang taong miyembro niyan? Ayun, sila Ronnie Puno, Sikong Miao Miao. Di ba? Oo. In-expel nga lang ata sa pagiging tinanggal miyembro ng NUP. Sila dati sila Congressman P.D. Barsaga. Yan po yan no? Binabanggit po ng NUP na hindi sila boboto ng pabor sa impeachment complaint na inihain po laban kay VP Sara Duterte. Ayon po sa kanilang Secretary General, si Ginoong Reginald Velasco pala, ang kanilang SecGen. Hindi dapat gamitin daw po ang proseso bilang kasangkapang pampolitika. Yan. Karamihan daw po sa issue sa mga bagong impeachment complaints kay VP Sara ay naipaliwanag na Luma na, Nelson. Wala daw bago. Sa mga nakaraan daw po mga investigasyon, naipaliwanag na ito. Nilinaw pa po ng partido na nananatili itong bukas sa pagsusuri ng anumang bagong ebidensya, maaaring iharap sa panahon daw po ng deliberasyon. Para po sa partido, ito pong NUP, kinakailangang unahin ng Kongreso ang mga agarang pambansang usapin. Yan ang sinasabi natin. Sabi natin. Yan din po yung sinasabi natin noong January 13 ba yun, Nelson? Oo. Di ba? Yan din po ang una namin sinasabi sa palatuntunan ito impeachment po, lagi magpapahati-hati sa atin yan ito po, ina-adapt na rin ng NUP. Agaran daw pong pambansang usapin dahil sa pagdinig ng impeachment ay kumukonsumo ng malaking oras at mga yaman institusyonal ng kaparehong kapulungan. Ang 4 na impeachment ay naipasa na po sa House Committee on Justice na inaasang magsisimula ang deliberasyon sa legalidad at kabuuan ng kaso sa Lunes, Marso 2. Nakaschedule pala. Yes. March 2 na pala, Nelson. Ang tingin ng iba, baka daw sa committee level, lumusot. Pero pagdating daw po sa plenaryo at pagbotohan na ng lahat, doon na. Baka daw hindi makabuo ng quorum Ganun ba? kasi kung walang quorum yan, kukwestiyon nila ng kukwestiyon nila. Wala tayong quorum. Bakit tayo magbobotohan? No. Ang kaibahan daw kasi noon, Nelson, yung unang impeachment, kahit walang, anong tawag yun? Parang kaunti ang darating. Pero pagka sinabing magbobotohan sa impeachment, Dadami. kahit malayo daw, kahit sa abroad, uwi ako. Noon daw. Ngayon, Ngayon, mag-abroad ako. palayo. Para nga safe. Mag-uusap tayo sa Lunes. Nasa probinsya ako, mahalagang araw ako. Ganun daw. Ang laki daw ng kaibahan noon sa kayo ngayon Noon daw, boss, hindi pa kayo nakaschedule mo. Hindi, uwi ako. Mahalaga yan Dapat napag-usapan yan. dapat maisa lang yan. Pipirma tayo dyan. Ganun daw ang nangyari. Mukhang sa statement na yan ng NUP, Jen, ay malabo nga pong magtagumpay itong impeachment na ito. Kasi meron silang mga miyembro na nandun sa Justice Committee. Ayan. Diyan pala sa Justice Committee, plus yung influensya pa nila dun sa iba nilang mga kasamahan. Tama. Ngayon kasi parang ang isa sa malaki pa rin ata yung Lakas CMD. Second biggest party itong NUP. Ang NUP, mantakin mo yan. Kaya lang, siyempre, gaya ng nabanggit namin sa inyo, nung mga nakaraan, sa Philippine politics, wala pong loyalty dito. Walang party loyalty. Loyalty sa party ay depende kung nasan yung party, di ba? Totoo. Kung ang party nyo partido nyo ay nandun sa malapit sa kusina, kung saan maraming pagkain,
Ang importante daw tayo, hindi party, kundi pinagpapartihan. Political party. Chismis lang naman yun. Hindi, ito ay dyan. Ganun ba? Based on history. Well, tama Ang ka din. binabanggit ko rito, tanggalin mo na natin yung Malaysia na may Oo. pinagpapartihan. Kung sino ang administrasyon. Diba? Well, tama ka. Oh. Ang totoo niyan, kahit may naupong presidente, makakagawa na ng bagong partido di ba? Opo, oo. It doesn't matter Lalo nga ngayon, nung sabi ng iba, negatibo daw yung pagdideklara ni BP Inday Sara na maaga. Oo. Pero sabi naman ng iba, hindi, mukhang political strategy yan. Strategy nga. Ngayon, mahirapan nga naman. Napakalaki ng factor din yung survey. Ngayon, may latest survey na naman. Medyo, parehas na bumaba si BP Sara at si Pangulong Bobong. Pero mataas pa rin si BP Sara. Kaya nga, Diba? ito, Oh. this is a period of alignment, di ba? Parang mag-align na tayo. Kanino ba talaga tayo? Kasi pagka it's too late na mag-a-align ka, di ba, pwede bang diyan kami sumama? Sasabihin na lang sa'yo, teka, ang dami mong atraso sa amin Tsaka kompleto na kami. Pagka pinilang mo, panalo na kami, no. Doon na lang tayo, mag-toast na lang tayo sa korte. At saka ngayon daw ata tinatanong, meron ka bang allocables? Yun ang laging tanong daw Kahit na raw yung kabilang partido, kulang kami. Pero ang unang tanong, teka lang, nakalista ka ba sa allocables? Meron po. Naku, pasensya ka na. May allocables ka pa na. Ganun ba? Yun daw ang Ayun ang mahirap. Oo. Nako. Sabi nga natin, politics of survival Yes. ang nangyayari po sa ating bansa. Yan ang ngayon, ang mode, political survival, Nelson. Totoo yan. At maraming politiko ang naging experience last elections, marami talagang, bagamat nanalo, Nelson pero dumaan sa butas ng karayom. At ang iba halos naubos ang pondo. Ina-expect nila kung sila yung mananalo, makakabawi-bawi. Ngayon, kasi pang ilan na ba? Halos 7 buwan na after elections, di ba? Oo. Hindi pa rin nakakabawi Nang Nung gastos. gastos. Ina-expect nila mid-this year, bawi yan, kalahating taon pa lang. Wala. Di ba? Oo. Ngayon daw, wala daw gustong gumastos Lahat daw ata ng mga yung house leadership ngayon, ay parang nagkermet. Nako po. Nagkermet. Kumbaga sa mga Ilocano, medyo mahigpit ang labas ng pondo. Tama din naman yun. Sa kabilang banda, tama din naman yun. Kasi dapat ingatan natin ang pondo ng taong bayan. Hindi naman sa inyo yan Di ba? Pagkatapos, di ba dyan, kada recess. Di ba? Kada recess, merong allowance. Ibinulgar ni ni Kung Lian. Oo. Di ba? Oo. Siyempre, baguhang mambabata si Kung Lian, hindi niya alam na tuwing recess pala dyan. Siyempre, may baong ka, recess Pambili ng lugaw. Pambili ng lugaw. Diyan sa kamera kasi, ang hinihintay ng mga mababatas dyan, hindi yan tinitingnan dyan yung kung ang ikaw ay oposisyon, ano pa man. Basta recess, matik yun. Ayun. Matik. Lahat kayo meron. Lahat meron yun. Kasi may magre-recess nga Ipambili ka ng puto seko at saka matsakaw. Di ba? Bago mababatas, hindi kailangan ng baon. Meron na siya May sarili siyang baon. Pinabaunan ng May pabaon na galing sa nanay niya. Nung nabigla, pinapadala ng baon. Hindi, may baon na ako. Ayun, akala tuloy. Ayun ang nangyari. Pero ano lang yun, normal operation. There's nothing illegal there. Di ba? Normal yun. Kaya kayo, recess baon Siyempre. Budget yan. Pero teka lang, ba't biglang, saan na ba si Kong Lian nga? Natuloy ba ng bakasyon? Nag-ano muna. Nag-leave. Cool off muna, cool off. Ayun, Di ba, may binabaging nga niya na sa tamang panahon, di ba? Ayun. Ayun hindi parang huli, di ba? Hindi pa nag-materialize yung tamang panahon dyan Ito yan. Inihintay Sa tamang panahon. Abangan natin. Pero yun nga, nagbakasyon din naman daw ata. Yun ang nangyari. So, mag-abang-abang tayo kung ano po ang kasunod ng mga bagay na yan, Nason. Yan.